Hello! Panibagong camping adventure nga na naman tayo. Tara, samahan nyo kami. At ito na nga, dito na nga tayo sa Subic. Pero hindi dito ang punta natin. May isang camping site tayo na pupuntahan dito sa Palawig, Zambales. At ito na nga ang mga view na dadaanan natin papunta doon sa Zambales. Wala nga pala kaming reservation kasi hindi nga sila nagpapa-reserve. Dapat mauna lang tayo pumunta doon kung gusto natin magkaroon ng spot na seafront. Kaya kami maaga pa ay umalis na kami. May nadaanan nga kami isang palengke dito sa bandang Zambales na po ito. Hindi ko matandaan kung anong lugar yon. Sa pagkakaalala ko siguro Butulan, Zambales na po ito. Kaya ayan, namili muna kami ng aming mga babaunin kasi nga wala kaming dala. At dahil gusto nga naming mga presyang aming madadala, kaya ayan, dito na namin naisipang mamili kung saan malapit na ang pupuntahan naming camping site. Ay ayan, namili na kami ng aming mga gagamitin sa aming pagkakamping ng 3 days at saka 2 nights. Madami-dami nga kami, kaya madami-dami din ang binili namin na mga uulamin namin sa 3 araw na pagkakamping namin doon. Bumili nga ako ng isda, baboy, at saka manok. At bumili na rin ako ng mga sangkap na gagamitin natin sa ating pagluluto. Pero may isa lang akong napansin dito nung namimili lang ako. Parang ang tataas ng mga bilihin nila dito. Ang hindi ako sanay sa mga presyo nila doon sa amin. Kaya siguro mas mainam na lang na mamili kayo bago kayo umalis para hindi rin abala sa pagbibiyahin ninyo, para dire-diretso po ang biyahe. At bumalik na nga ako sa sasakyan nung matapos ko nang bilhin lahat ng aming gagamitin. At ayan, diretso na naman tayo sa biyahe sa pupuntahan nating camping site. At dahil natatanghali na tayo, siguro mga bandang alas 8 na kami dito. Akala ko nga makakarating kami ng alas 6 pero hindi. At may nadaanan pa kami isang tulay nila na napakasikip masyado. Saktong-sakto lang yung sasakyan. Kaya dahan-dahan lang kami dito. Pag madaanan nyo ito ay malapit na kayo sa campsite na pupuntahan natin. At ito na nga yung papasok sa kanilang campsite. Ito nga pala ang Rosal Campground. Pero ang pangalan nila ay Tangal Country Club. Ayan po ang campsite na pinuntahan natin dito sa Palawig, Zambales. At di ko ini-expect na ganito pala lawak ang Tangal Country Club. Napakalawak at napakaraming puno ng mangga at ang dami din ng bunga. Nagbayad nga muna tayo sa registration natin at tumingin kami kung saan ba pwedeng magtayo ng atin mga tent. Say hi! Nagbibidyo ka ba? Kaya nga, tingnan mo. Bakit ka nagbibidyo? Dahil na malingki pa tayo, ito na lang ang spot na naabutan natin. Buti na lang ay may natira pang isang seafront. Kaso nga lang mainit siya kasi walang puno. Mayroon kunting lilim yan dito sa gilid na makikita nyo. Kasi nga, sabi nga sa registration ay alas 3 pa nga lang daw ng madaling araw ay may mga campers na daw na dumadating para makakuha sila ng magandang spot. Paunahan lang talaga dito sa kanila. At ayan, tayo na nga tayo ng tent para
makapagluto na tayo ng ating almusal dahil wala pa nga kaming almusal dyan. Pakalipas ng ilang minuto at ayan na nga, natayo na natin ang ating dome at saka yung isang tent. Pero 2 tent ang gagamitin natin dito. Mamaya pa natin itatayo yung isa. Maganda din talaga pag madami kang kasama dahil nga kahit nagtatayo tayo ng tent ay mayroon mga nagluluto. Ayan, makakakain na tayo sa wakas. Napakasarap pala ng isda nila kahit mahal, sulit na sulit kasi presko. Ito nga pala yung unang gabi natin dito sa Tangal Country Club. Tamang kwentuhan lang kami matapos ng kumain. Ayoko ng blues mo! Hindi bibini! Oh, Gia, pangit! Ito na yung sit-up namin. Napogi. Yung kasama namin ay nagluluto na ng aming umagahan. Itlog lang at saka tuyo ang aming umagahan. Bakit kaya pag dito sa dagat ang sarap kumain kahit yung mga simpleng pagkain lang ay gaganahan ka talaga. Gaganahan ka talaga kung ganito naman ang iyong tatanawin kung kumakain ka. Napakasarap at napaka-relaxing talaga dito. At ayan na nga, kain na tayo. Luto na po ang aming umagahan. At yung iba nga naming kasama ay naligo na yan sila. Yung mga bata ay atat-atat na para maligo na sila. Kaya ayan, Ayan, kaya gusto ko yung sa seafront lang ang tent namin para nakikita namin sila habang naliligo. Di naman sila nagpupunta sa malalim. Dahil mainit na nga kaya umahon na kami at nagbanlaw na. Bumili na lang kami ng halo-halo muna para maibsan yung sobrang init. At ito nga pala yung kanilang campsite pag hindi ka malapit sa dagat. Marami pong mga puno dito at pwede po kayo doon magtayo ng mga tent. Napakadaming tao po nung pumunta po kami. At alam niyo po ba na napakaganda po ng CR nila dito. Marami po silang CR. Ganyan po ang design ng CR nila. Bali 3 CR po ang mayroon po sila. Tapos kada isang CR ay 4 po. Magkaiba po yung pag maliligo ka lang at saka pupupo ka lang. Kaya hindi kayo mag-aantayan sa CR. At saka napakalakas po ng tubig po nila dito. Pati yung shower nila, yung sa flush po ng CR nila, napakalakas po. Napakaganda po talaga dito. 100% po ang marerecommend ko sa inyo pag pumunta po kayo dito. At mag-i-enjoy po kayo talaga. Kung sa dagat naman po ay napakalinaw po ng dagat po nila at hindi po siya makati sa balat. Wala po yung mga nangangagat. Ayan na nga, kinuha na nila ang ating airbed at nagpalutang-lutang na nga sila dito sa dagat. At in-enjoy na nila ito dahil nga last na namin ito dito dahil kinabukasan ay aalis na kami dito.
Maaga pa nga bukas ay mag-iimpake na kami dahil nga may pupuntahan pa kaming isang paliguan. Kaya antabayanan nyo, iyon ang magiging day 3 natin sa ating pagblablag. At dahil nga madami tayo, kaya ayan may pupuntahan tayo bukas at doon tayo magpapalipas ng hanggang hapon para hindi na mainit pag magbiyahe tayo dahil nga may mga kasama kami na nakaupo lang sila sa likod ng pick-up natin. At kung sa kalsada naman ang pag-uusapan at kung anong sasakyan ba ang pwede dito, kahit anong sasakyan po ay pwede. Kayang-kaya po makapunta dito lahat ng mga sasakyan po, kaya wala pong problema. Ito nga ang kapatid ko, tingnan nyo nga, nagpalutang-lutang na nga siya at hindi niya naantan yung sobrang init. Wow! Upay. Crazy. Hello mga kasibkam! Ito na nga, pang 3 araw na nga natin dito sa Palawig, Zambales. Ito na nga yung dinaanan namin na ilog na malapit dito sa pinag-istehan namin sa Tangal Country Club. Sulit na sulit ang punta namin dito at alam nyo ba, napakamura lang ng entrance nila. Mag-i-entrance lang tayo ng 50 pesos per head at saka 350 naman para sa parking natin. Ayun lang ang binayaran namin. At alam nyo ba, napakalinaw at napakalamig ng tubig nila dito. Ito yung pinaliguan namin na malapit doon sa pinagtayuan namin ng aming dome. At dahil maaga nga tayong umalis doon at hindi pa tayo kumakain, kaya nagtayo muna kami ng dome at wala namang bayad kung magtatayo tayo ng dome. 17 kilometers lang pala ito galing sa country club, kaya mai-enjoy nyo rin dito kapag pumunta kayo ng country club or dito kayo magpunta. Tumatanggap din sila dito ng overnight. Dito naman sa pinaliguan namin ay malalim ito at maluwag. At ayan na nga, sinulit na nga namin ang pagligo namin dito. Inubos talaga namin ang aming oras dito sa kakaligo dahil hindi nakakasawang maligo dito. Dahil nga sa ilog ito ay napakasarap talaga maligo, lalo-lalo na pag mainit yung panahon. Yung mga bato pala nila dito ay hindi siya madulas kasi merong mga ilog minsan na naliliguan namin na madulas siya. Dito ay hindi. At nung napagod na kami sa kakaligo ay umakyat na kami. At mayroon palang magandang spot doon banda sa malapit sa pinaglagyan namin ng dome. Napapansin lang namin na napakadaming tao yung pumupunta. Yung pala ay mayroong magandang spot dito. Kaya sa susunod na bumalik kami dito ay dito kami magtatayo ng aming mga tent. At magtra-try din kaming mag-overnight dito. Napakasulit talaga dito at alam nyo ba na mag-i-enjoy kayo.